Dapat patayin ng Diyos ang masasama. Tanungin kita, tingin mo ba pag pinatay ang Diyos ang masasama, hindi ka kasama doon? Baka nga ikaw ang una doon eh. Bakit ang galing natin magturo sa kasamaan ng ibang tao at hindi natin nakikita yung ating mga sarili? We do evil every day. We commit sin every day. Pero sabi sa preaching, nagtitimpi lang ang Diyos. Wala tayo dito dahil mababait tayo, mga kapatid. Nandito tayo dahil mabait ang Diyos. Wala tayo dito dahil faithful tayo. Nandito tayo dahil faithful ang Diyos. Wala tayo dito dahil perfect tayo. Nandito tayo dahil perfect ang Diyos. Kaluwasan o kaayuhan na angkon ko. Kagabi, bago ka mahiga, bago ka matulog, lumuhod ka sa isang sulok. Magpasalamat ka sa Diyos, sa Kanyang kabutihan. Panginoon, salamat po. Iniligtas mo kaming pamilya sa maghapon. Salamat po sa mga biyayang natanggap namin. Salamat sa iyong pag-iingat. Sana ingatan mo kaming patuloy sa magdamag. Alalahanin mo ang aking asawa at mga anak. Sana po, iligtas mo sila sa mabibigat na karamdaman. Sana'y makapagpatuloy kami ng aming pagsunod sa kalooban mo hanggang sa katapusan. Maraming salamat po sa iyo, Ama. Amin. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amin. Pag kinorek ka ng Diyos, the Bible says, whom He loves, He corrects. Whom He loves, He chastens. There is power in the name of Jesus. Salamat sa palo ng Panginoon. Paalala ng Diyos na mahal ka niya, mga kapatid. Bakit ang Christianity ang pinaka-unique sa lahat ng religious groups? Dahil ang Christianity lang ang nagtuturo na ang Diyos ang namatay para sa kanyang mga followers. Marami akong kilalang mga Buddhist na namatay para kay Buddha, pero si Buddha ay hindi namatay para sa mga Buddhist. Marami akong kilalang mga Muslims na namatay para kay Allah, pero si Allah ay hindi namatay para sa mga Muslims. Pero yung Diyos na ating pinapangaral ngayon, hindi lang siya namatay para sa Christians, namatay siya para sa Buddhists, namatay siya para sa mga Muslims, namatay siya para sa mga Egyptians, namatay siya para sa mga pagano, namatay siya para sa buong mundo. Dahil pag naintindihan mo ang pagmamahal ng Diyos at punong-puno ka ng pag-ibig ng Diyos, hindi ka na mamamalimos sa pag-ibig ng tao. Pag punong-puno ka ng pag-ibig ng Diyos, wala ka nang pakialam sa approval ng tao, sa acceptance ng tao. The Bible says, mga kapatid, He is the water that we drink. And once we drink it, we will never thirst again. Yung satisfaction na hinahanap ng puso mo, si Jesus lang ang makakapagpuno. Alam ko bakit gustong-gusto nyo sa bar. Alam ko bakit gustong-gusto nyo mag-inuman. Hindi dahil masaya kayo. Gusto nyo doon dahil malungkot kayo. Kung masaya kayo, hindi nyo na kailangan ng alcohol. Hindi nyo na kailangan ng disco. May problema sa puso mo, pero hindi mo alam ang cure. Na ang ginagawa mo na lang is to numb the pain, to fill the void. Na sa pag-inom mo, pag sayaw-sayaw mo sa disco, ang galing mo mag-twerk, mga kapatid,
temporarily, kahit papano, nakalimutan mo yung problema mo. But after the party is always the problem. After the party, the problem is still the same. In fact, mas naging worse. At ngayon, anong gagawin mo? Hanap ng psychologist, hanap ng psychiatrist, mag-aral ng philosophy. Alam niyo, pagpunta kay psychologist, mga kapatid, sorry sa mga psychologists dito, I believe that, I support that, but I believe hindi yan ang pinaka-cure. Psychology, mga kapatid, parang 800 pesos per hour. Magpapaka-counsel ka, 800 pesos, mga kapatid. And yung 30 minutes doon, tanong-tanong, kamusta ka na? Ano ba nangyari? Ano ba pangalan mo? Taga saan ka ba? 30 minutes, puro tanong, wala pang nangyayari. 800, boom, 800, bayad, boom, 800. Pag hindi pa nasunod, balik ka na lang. Balik ka na lang another 800. Walang nasagot, mga kapatid. Nag-aksaya ka ng oras, nag-aksaya ka ng pera, walang nangyaring pagbabago. Pero punta kayo dito sa church, mga kapatid. Wala pang 5 minutes, pagpapuspos ka ng Holy Ghost. Yung hindi kaya ng psychology, yung hindi kaya ng medicine, yung hindi kaya ng psychiatry, kaya ni Jesus! Brother Eli, pag namatay po ba tayo, yung mga taong mahal po natin sa buhay, makikilala pa ba natin? Alam mo, meron chance na makilala natin yung mahal natin sa buhay, pero hindi lahat. Kasi, baka meron kang mahal sa buhay, mapupunta sa impyerno, makakalimutan mo na yon. Kasi pagka yun maaalala mo pa, nasa langit ka na, nasa langit ka, yun namang asawa mo, naglalangoy sa impyerno, mahal mo yung asawa mo, hindi ka rin maligaya. Di ba ganon? Kaya ang gagawin ng Diyos, ipapalimot na sa iyo yung mga bagay na yon. Basahin natin sa isang talata ng Isaiah, sa Kapitulo 65, versikulo 17. Sapagkat narito, ako'y lumilikha ng mga bagong langit at ng bagong lupa, at ang mga dating bagay ay hindi maaalaala o mapapasaisip man. Ayun, pag nasa bagong langit at nasa bagong lupa, yung dating bagay, di na natin maaalala yon. Kasi pag naalala mo pa yon, sasama pa loob mo ligayang walang hanggan yung pangako ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Kaya kung yung nanay mo naging dapat sa Diyos, makikilala mo siya, maligaya ka. Pero kung yung tatay mo hindi, makakalimutan mo na yon, papalitan na ng Diyos ang isip natin. Siguro naniniwala ka, mayroong mga tao may sakit na amnesia, no? Nakalimutan nila yung... Ang aral kasi ng Diyos, habang buhay yung tao, mahalin mo na. Pakita mo na lahat ng pagmamahal sa tatay mo, sa nanay mo. Pero pagdating na namatay na, hindi na nila mararamdaman yun Wala ka nang magagawa rin sa na mararamdaman pa nila, maa-appreciate nila. Kaya ang sabi sa 6, tuloy natin. Maging ang kanilang pag-ibig, gaya ng kanilang pagtatanim, at ng kanilang pananaghili ay nawala ngayon. Nawala man silang anumang bahagi pa na magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Wala na pala silang bahaging anuman sa anumang ginagawa sa ilalim ng araw. So wala na tayong magagawa para sa kanila. Nothing can be done to a dead man or to a dead person. At alam mo, separate na yung daigdig ng patay at saka ng buhay. Ang kanilang alaala, nawala na. Yung pagtatanim nila, yung pag-ibig nila, yung kanilang pananaghili, wala na. Wala na silang anumang bahagi pa magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. So, it will be just a waste of time, money, effort, etc. Na maglagay ka pa ng bulaklak. Pagkapatay na ang tao, ipagpasa Diyos na. To, bahala na i-bash ako. Narinig nyo ba to, LGBTQ+? Narinig nyo to? Hindi po bagong organ ang kailangan mo. Bagong puso ang kailangan mo.
Bakit ka magsisettle sa organ transplant kung nag-o-offer naman si Jesus ng heart transplant? Now, I'm not being homophobic, mga kapatid. We are not to judge the homosexuals. We have no right to judge them, mga kapatid. What we do is to offer the solution to the problem. Search nyo, huwag nyo search kayo. Mamaya, www.sexchangeregret.com. Isang website, halos 20% mga kapatid ng mga tao na reassignment ng kanilang organ ay nagpakamatay. 20% mga kapatid ay nagpapakamatay. Nauuwi sa depression. Ang trabaho ng website na yan ay nag-offer na ibalik mga kapatid yung dati nilang gender dahil walang nagiging masaya pagkatapos noon mga kapatid. Marinig kayo LGBTQ+. Hindi po namin kayo niinuhusgahan. Hindi po namin kayo ginajudge. But we are here to tell you loud and proud, Jesus is the answer. Jesus is the answer. May pag-asa pa para mabago ka. We are not against homosexuals. We are against the deception of homosexuality. Lagi ko ang sinasabi pag youth camp, and when you are born again, you shall be boy again. Kung dumating ka ngayong Sirena, in Jesus' name, uuwi ka ngayong Shokoy, mga kapatid. Papalayain ka ng Panginoon sa oras na ito. Ito ang pangtapal sa mga sinasabi nilang, well, I'm just born this way. I'm just born gay. We're not invalidating kung anumang trauma, huli na naranasan nyo. Pero kung lagi mong sinasabi, I was born this way, you must be born again. This is the answer to your problem, to be born again. Ewan ko kung nagpabaptize ko yun kanina, nagulat ako, nilayans ko. Ba't may babae dito? Ito ng mga babae. Yun pala, ganun. Pangalan pa Joshua, mga kapatid. Joshua ang pangalan. Pero umiiyak ako. Nilayans ko siya, sabi ko, mahal ka ng Panginoon, Joshua. Babaguhin ka ni Lord. Yung mga bagay sa mundo, mga panandalian lang yan. Walang ibang magpapasaya sa'yo, kundi ang Panginoong Jesus. Kung inuhusgahan ko siya, hindi sana siya magpapabaptize. Pero na-encourage ko siya at tinuro ko si Jesus sa kanyang buhay. Nakita kong lumuha siya, mga kapatid. Hallelujah! Bagamat lalaki siya, nakasuot ng pambabae, kusya siya. Mga kapatid, nagulat ako, nakapikit ako. Bigla na siya umakyat dito. Gusto magpabaptize. Gusto maging born again. Huwag niyong maliitin ang kapangyarihan ng Panginoon. He can chase the prostitutes. He can forgive the drug addicts. He can save the homosexuals. You must be born again. Si Pastor Leo, ako po ay from Fishers of Men City Church, Batangas. Ito ako, umamin ako sa nanay kong bakla talaga ako. Siyempre, mother ko siya. Sabi niya, sige, okay na yan, wag ka lang magsusuot damit babae, ha? Sabi, so yun, nag-continue po yun. Pero si mama, lagi niya akong dinadala sa simbahan. And during that time po, nung second year high school po ako, I still remember, no, nakapalda po ako, naka-heels po ako, nagsasign po ako sa bahay. Nasama nagsasign po ako, lumapit po yung mama ko sa akin, hinawakan niya ako sa ulo, sabi niya, in Jesus' name! Until nung nag-college po ako, nag-struggle po ako sa pananampalataya, and then, bumalik po ako sa dating buhay na iniwan ko na. So I started, yun na po, nagdamit babae na ako, nagpahaba na ako ng buhok, and then, pasok po ako sa school, nakadress po, just to fill the void in my heart. Naghanap ako ng someone na mag-feel in ng love and care sa akin. So, that's also the time I entered homosexual relationship. Alam niyo po, after po ng sexual encounters, parang may kinuha sila sa akin. Yung feeling na parang butas ako. Yung feeling na parang empty ako. And then sabi ko, Lord, hindi ito yung plano mo sa akin. Alam ko na may plano ka pa sa akin. And then, from that year on, sabi ko, ito na tinatawag na ako ng Panginoon. Nag-encounter po ako for the second time around. Nag-retreat po ako. Alam po ng retreat, iyak na lang po ako ng iyak. Kasi nung time na retreat, sabi ko, Lord, grabe ganito mo ako kamahal. Na pinapatawad mo ako sa lahat ng kasalanan ko. Amen, na namatay ka para sa akin. Sabi ko, Lord, walang nagmahal sa akin ng ganon. God showed mercy on me.
so that Christ Jesus could use me as a prime example of His great patience even to the worst sinners, that they too may realize and believe in Him.